share ko lang sa inyo, meron akong dalawang rules sa buhay. Ina-apply ko sa lahat ng ginagawa ko. Rules din na ibinigay ko sa mga anak ko. Sabi ko sundin nila yon. Dalawa lang naman dalawa lang. Number 1, huwag kang magpapa-ospital. Huwag kang mau-ospital. Ang pangalawa, huwag kang makukulong. Siguro pwede nating i-apply yan sa lahat ng bagay na ginagawa natin, especially ngayon, nagra-ride tayo, di ba? So, ang iisipin ko, dapat hindi ako malagay sa sitwasyon na ako ay mau-ospital o malagay sa sitwasyon na ako ay makukulong. Kapag yun ang iniisip ko, yung dalawang rules na yun, nagbabago yung nagbabago yung mood ko. Bumabait ako pag naisip ko yon. Kapag nakita ko yung sarili ko na nasa isa akong sitwasyon na halimbawa arangkada ako ng arangkada sa highway, tapos lusot ako ng lusot, tapos maiisip ko, oy, bawal nga palang ma-ospital. Dapat hindi ako mapunta sa ospital. So nagbabago yung mood ko. Binabagalan ko ng konti, o hindi na ako masyadong arangkada ng arangkada. Tsaka syempre ganun, pag ginagawa ko yun, pwede ako makasakit sa kapwa ko, pwede ako makadisgrasya. Di ba, ang second rule, wag makukulong. Don't go to the hospital, don't go to jail. So yun yung dalawang rules na sinusunod ko. Ano kasi, ang dami kasing pwedeng pag-usapan na ano yung mga do's and don'ts of street riding and highway riding, o in general riding. Ano yung mga do's and don'ts ng riding? Napakadami maghahalo-halo lahat sa utak natin. Ako, sinimplify ko yun. Bumuo lang ako ng dalawang rules na yun. Basta wag akong malalagay sa sitwasyon na ako ay mau-ospital, at wag akong malalagay sa sitwasyon na ako ay makukulong. Tsaka syempre combination of both, di ba? Example, kasalanan ko pero nasaktan din ako, so na-hospital ako, tas may nakaabang pang nakaso sa akin kasi ako yung may kasalanan. So ibig sabihin talagang magtitino at magtitino ako sa daan. Gagawin ko na lahat ng paraan para maging responsible rider or driver. Naaminado ako, ako mismo, 'di ba? Nakakatawa man, pero nagse-share ako ng road strategy and road safety, pero ako mismo aamin sa inyo, matagal ko namang inamin to, alam niyo. Hindi naman to sekreto, pero may mga kamote moments din ako. Actually, dalawa lang naman ang kamote moments ko eh. Yung occasional na speeding, yan, mas kilala sa katawagang overspeeding. Ibig sabihin lumalampas ako dun sa recommended maximum speed for the given road. Tsaka ang isa pa, yung mas madalas kong nagagawa, yung arangkada ng arangkada. Kasi gustong gusto ko talaga yung nasa higher RPM, lower gears. So yun yung dalawa kong kamote moments. And I can be proud to say na hindi ko ginagawa yung iba, yung mga kadalasang ginagawa ng iba, na yung mga nagka-counterflow. Hindi ako nagaganon. Yung mga tumatawid ng double solid yellow lines, hindi rin ako ganon. Hindi ko yun ginagawa talaga, never. Counterflow, yung ano ba, yung pinapasok yung one way, hindi ko ginagawa yun. Yung mga umu-overtake sa kanan, sa shoulder, o kaya gumigit-git sa kanan tapos kakaliwa pala, or gigit-git sa kaliwa tapos kakanan pala, yun eh, para lang makauna, para lang makalusot. Yun, hindi ko ginagawa talaga yun. Talagang guilty lang talaga ako yung occasional na speeding, at saka yung mas madalas na yung
naglalaro ako ng acceleration sa lower gears, higher RPM. I am thinking of getting another motorcycle, a second motorcycle.